Ito guys, wala na po tayong intro guys. Ito na para sa latest update natin, OnePlus Nord 3 5G. Para po sa kanyang specs and parameters guys, unahin po natin ang kanyang chipset. Guys, ito po yung naka MediaTek Dimensity 9000 4nm flagship chipset na po yung ginamit sa kanya. Then guys, ito check naman natin yung kanyang camera. Guys, para sa kanyang camera, ito ay merong 50 megapixel Sony IMX8 890 triple camera system. Yan guys, at pagdating nga pala guys sa kanyang watts, ito ay merong 80 watts superbook charge na din. Yan, with 5000 mAh battery. Size po nga po pala guys ng screen to, ito yung naka 6.74, naka 120Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Ayan, at maganda po dito guys, ito yung naka 1.5K AMOLED display para sa kanyang resolution. Ayan guys, yan, mga mahilig sa camera guys, tama-tama sa inyo yan. At yung mga gamer din, kasi may mataas po itong chipset yan. Guys, ito para sa latest update po natin dito kay OnePlus Nord 3 5G is 29,990. Diba? Ito guys, ulitin natin, MediaTek Dimensity 9000 chipset po yung ginamit sa kanya. O yan, no worry tayo guys kung mag-ano tayo dyan ng mga heavy games. O ito guys, para sa price 29,990. Yan po ang ating latest update dito sa kanilang Nord 3 5G. Tapos guys, ito, baka naghahanap po sa inyo ng mga tablet dito kay Oppo guys, yung kanilang Oppo Pad Air. Ayan. O ito guys, very affordable din po ito. Ito guys, size ng screen to is naka 10.36 inches, 7,000 mAh battery, na medyo manipis din po yung design nito guys. Ito, maganda po dito, meron tong quad speaker para sa ating surround sound. Yan, kung naghahanap po tayo ng budget na tablet, ito po yung kay Oppo Pad Air. Yan guys, naka quad speaker po yan. Para po sa latest price update po natin dito guys is 10,999. Bali guys, ito naka 128 na rin po internal storage nito. Yan, kung camera naman po, may malinaw na rin po itong camera. Ayan, magagamit natin. At saka naka 2K resolution pala guys yung nito yung screen resolution po nito, si Pad Air. Ayan. Yan guys, mga naghahanap ng tablet, Oppo Pad Air, 10,999. O diba? Tapos guys, ito good news. So kung naghahanap po tayo ng discounted dito kay Oppo, yung kanilang Reno 11F 5G guys, ito naka-less po tayo ng 1,000 dito. Original price po nito is 18,999. Pero good news po guys is naka-discounted po tayo ng 1,000 dito. Bali ito magiging 17,999. Ito guys, para sa specs and parameters natin, ito yung naka 6.7 center opening, size po ng screen, naka 2D borderless. Yan, napakanipis po ng bezel nyan. At pagdating po sa camera guys, meron siyang 64MP ultra clear triple camera. Yan, then sa chipset po nito is naka MediaTek Dimensity 7050 5G processor. Then sa charging, naka 67 watts superbook plus charge with 5,000 mAh battery. Guys, ito IP65 na rin to para sa kanyang dust and water resistant. Ulitin po natin ang price nito guys. Ito po ay 17,999. Yan. Ulitin po natin guys yung kanyang chipset. Yan, sa mga mahilig magtanong, MediaTek Dimensity 7050 po ang ginamit na chipset. Ayan guys, 17,999. Yan po ang ating latest update dito kay Reno 11F 5G. Then guys, ito bagong release po ni Oppo. Ito po yung kanilang 12 series guys. Ito yung mga top of the line ni Oppo. Guys, ito para sa latest update naman natin dito. Ito si Reno 12 5G guys. Ito para sa ating update dito. Ito guys, maganda dito, naka curved screen po yan. Ito po yung naka 6.7 full high definition AMOLED display, 120Hz po yung refresh rate ng screen. At ito po ay merong 93.2 screen to body ratio. Napaka
Nipis po ng bezel niyan. Guys, at maganda dito, meron siyang 50 megapixel with autofocus. At yung kanyang 8MP, meron siyang ultra wide. O meron tayong 112 degree at 2MP para sa macro lens. Yan. At sa camera sa front po is may 32MP. Yan. At ang maganda po dito guys, sa kanyang video is naka 4K resolution na yan. Meron siyang 4K resolution. At pagdating po sa chipset guys, ito yung naka MediaTek Dimensity 7300. Yan, Energy platform. Yan. Para po sa ating latest update. Ito guys, pagdating nga pala sa kanyang sa watts. Ito yung naka 80 watts Superbook Plus charge with 5000 mAh battery. Guys, ito para sa latest price update po natin, 24,999. Reno 12 5G po. Then guys, ito next naman natin yung kanilang Reno 12 Pro Plus 5G. 6.7 din po, full high definition AMOLED display na rin po yan. Napakabibid ng display. 120Hz na rin po yung maximum refresh rate ng screen nya. At for glass protection guys, ito yung naka-Corning Gorilla Glass Victus 2 na rin. Ayan. At kung camera naman guys, 50 megapixel with autofocus, 8MP para sa ultra wide angle. At meron na rin po siyang 50 megapixel para sa kanyang telephoto camera. Guys, maganda po dito, naka 4K po yung kanyang video resolution. At meron po itong ginamitan po ito ng EIS NOIS para sa video stabilization. Yan, 12GB RAM plus 12GB RAM, 512 po internal storage nya. Ito guys, para sa kanyang chipset, ito yung naka Dimensity 7300 Energy platform. Yan guys, 80 watts Superbook Plus charge na rin with 5000 mAh battery. Yan nga pala guys, para sa ating latest price update po natin dito kay Reno 12 Pro Plus 5G. Ito po ay 34,999. Ito guys, tama-tama po to sa mga naghahanap dyan ng may mataas na resolution ng camera, video resolution. At syempre guys, yung chipset din napakataas din. Yan guys, ang ating latest update dito kay Oppo Reno 12 Pro 5G. At tayo guys ay pumunta naman sa mga budget din. Syempre marami dyan naghahanap sa inyo ng mga budget phone dito kay Oppo. Ito guys, punta na tayo sa iba pa nila mga model. Ito guys, yung latest model. Kung latest model naman po ang hanap natin dito kay Oppo, ito yung kanilang yan, A60. Oppo A60 guys, ito yung mayroong fast military grade shock resistant test. Ito guys ay matibay guys, ibig sabihin pagdating sa bagsakan. Yan, pero maganda dito guys, very affordable po ito. Yan, para po sa design, check po natin yung design nya. Tapos yung kanyang mga parameters guys, ito check natin yan. Naka 90Hz po, refresh rate sa screen. Check po natin, isa-isahin po natin. Then guys, sa chipset nga pala, ito yung naka Qualcomm Snapdragon 680 chipset. At pagdating po sa camera guys, yan, ito po yung naka 50 megapixel para sa kanyang ultra clear dual camera. Yan guys, 45 watts Superbook charge. At maganda dito sa volume guys, ito ay meron tong 300% ultra volume mode. O diba? Napakaano na rin. At para po sa ating chipset, yan po naka Snapdragon 680. Na lagi pong tinatanong sa atin ng ating mga manonood, kailangan na po nilang makita yung chipset. Yan, Qualcomm Snapdragon 680. Hello guys, para sa ating latest price update po sa dalawa, yan, 8 plus 8, 128, 9,999. At yung kanyang 256 po ay 11,999. Then guys, lipat na tayo. Ito na Oppo A58 para sa ating latest update. Ito guys, may isang variant lang po ito. Yan, check muna natin yung design. Design daw po muna. Yan. Bali guys, ito naka 33 watts Superbook charge na din. 5,000 mAh large battery. At ang display po nito guys, ito yung naka full high definition display na rin. At meron na rin 300% volume mode, 33 watts fast charging with 5,000 mAh battery. Ayan. Then yung kanya nga pala guys sa chipset niya, naka MediaTek Helio G85. O yan, medyo mataas na rin po yung ating chipset na ginamit. Yan. Para po sa RAM, meron siyang extended RAM. 6GB RAM plus 128 po internal storage natin. Android 13. At syempre guys yan
Meron siyang glowing design. So napakakintab po ng design nito. Yan. Para po sa latest update po natin guys dito kay Oppo A58, 8,999. Ayan guys, kung naghahanap po tayo ng below 10,000 dito kay Oppo. Ito guys, pasok na pasok po itong kanilang Oppo A58. Yan. Tapos guys, hindi lang yan, meron pa rin naman silang mga mas mababa po dyan na mga presyuhan. Like ito guys, ito na si Oppo A38. Ito guys is naka 33 watts superbook charge with 5,000 mAh battery din. Meron siyang extended RAM, meron siyang maximum RAM na 8, expandable up to 128 po. Kung camera naman, meron siyang 50 megapixel AI camera. At maganda dito guys, meron siyang 36 month fluency protection. 3 years po na hindi magbabago yung performance ng model na to. Then, sa camera 50 megapixel para sa kanyang main camera, 2 MP sa macro. Yan, ito po guys yung kanyang 33 watts oh. At ito para sa kanyang chipset nga pala guys, ito ay naka MediaTek Helio G85 na. Ito guys para sa ating latest update dito kay Oppo A38. Ito po ay 6,999. O ito guys, naghahanap dyan ng mga mas mababa pa po sa 10,000. Ito na si Oppo A38, 6,999. Guys, dating 7,999 po yan. Ngayon po ay mas mababa na, especially ngayong August. Yan. Tapos ito, syempre hindi lang yan. Yung kanilang Oppo A18 guys, ito mas mababa to. Para po sa dalawang variants po nito. Yan, Oppo A18. Kung naghahanap po tayo ng mas mababang presyo, 64GB po nito is 4,399. Ang 128 naman po ay 5,499 kung gusto natin mas mataas ang internal storage. Ito guys is naka 90Hz refresh rate na rin, very smooth na rin. Pagdating sa screen, naka high definition LCD display na rin. At ang camera guys yan, meron na rin siyang malinaw na camera. O diba, naka 8MP at 5MP sa front. Then pagdating po sa chipset guys, ito yung naka MediaTek Helio G85 na rin with 5,000 mAh battery. O, diba? So, yes, ano pang hinihintay natin sa mga naghahanap ng budget phone dito kay Oppo. Ito po yung kanilang Oppo A18. O, napaka-smooth na rin ang screen yan, guys. So, yun, mataas yung ating volume mode kasi 300%. MediaTek Helio G85 at syempre yung color OS nilang Android 13. Yan. 36 months fluency protection, diba? Yan. 4,399 at 5,499 naman po sa 128. At yan guys, dito nagtatapos ang ating latest update dito kay Oppo ngayong August 6, 2024. O, diba? Medyo matagal-tagal na rin po yung last update natin. See you next guys sa next vlog natin.